Mga kapatid, dire-diretso pa rin po ang ating talakayan tungkol pa rin po dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, especially doon sa bagong pagpapaalala ni Senator Cheese Escudero tungkol nga po dito sa Rule 18. Makakausap po natin House Prosecution Panel Representative Zia Adjong. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Magandang umaga po, Miss Maricel. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Una po sa lahat, Congressman, ano po ang tingin ng prosekusyon dito po sa Rule 18? Well, we will act accordingly, no? Kasi yung Rule 18 yan, in-emphasize niya yung sub judice principle, no? So kami naman po ay tumatalima at kami po ay magkakaroon ng adjustment, no? Pagdating doon sa mga kung sino lang yung mapapayagan at maaalaw na magsalita at mag-engage with media sa mga interview. So yun po yung actually na mangyayari po from the prosecution side. Opo, balita nga po namin, yung iba sa mga prosecutors natin kailangan mag-resign as part of the legal team para mag-focus doon sa pagiging spokesperson. Gaano po kadami dito yung inaay natin na pwedeng maging tagapagsalita at sino-sino? Well, hindi pa ho tayo dumating dun sa punto na pinipilit or kailangan may mag-resign. Isa po yun sa mga option na available sa prosecution, no? Kung kinakailangan madagdagan yung mga spokesperson, mukhang mas maigi, no? Iniisip namin mas maigi na doon manggaling sa prosecution panel dahil alam nila at himay na nila yung issue na ito. So isa po yun sa mga options, but we are not saying po na yun po yung mangyayari. Ito po ay available naman na option na gagawin. If ever po na mangyari yon, hindi naman po mauubos lahat ng prosecution, no? Especially from the elected prosecutors from the House. Mga isa ang possible po na may dagdag as House prosecution spokesperson, no? Na manggagaling po sa House prosecution panel. Ayun, sino po kaya itong isa na to? Nako, hindi ko natin alam kasi maaari pong mag-iba-iba yung desisyon kung sino po yung available sa kanila, sino po yung willing din na magsalita, no, continuously sa ating ma-explain ang mga bagay-bagay sa ating mga kababayan. So we'll see po kung ano mangyayari in the coming days. Okay. Kailan po kaya natin malalaman, Kong? Well, tingnan po natin kasi sa palagitnaan po tayo ng Article 1, no, yung sa confidential funds. Sa ngayon, yung strategy po ng House Prosecution Panel ay yung kung sino pa yung magpapresenta ng mga other witnesses na magpapatunay na may misuse talaga dito sa confidential funds. So depende po yan kung sino po yung available na hindi na masasala o wala na pong ipapresenta in the upcoming articles na mapag-uusapan sa korte. So we will see po in the coming days, no. Hopefully by next week baka possible po na may madagdag na spokesperson po na manggagaling, possible na manggaling sa House prosecution team. Opo. Nabanggit niyo po yung witness. Ano na po yung final decision kung meron man ng prosekusyon tungkol po dito sa pagpapatawag kay Colonel Lachica? Kasi parang this past few days ang sinasabi medyo nag-hesitate kayo kung ipapatawag or not. Actually, hindi hesitation. It's the fact that na-establish na po yung accountability at saka yung misuse ng confidential funds. Sa totoo lang, kung ipapatawag sila, chika, ano naman po ang pwede niyang sabihin? Pwede ho siyang magsinungaling dyan. At wala tayong pinangahawakan na papel na pinirmahan man lang niya na nagpapatunay na siya yung nag-disburse or siya yung binigyan niya na si Ms. Piatos ay tumanggap galing sa kanya. So wala tayong pwedeng ipakita, wala siyang pwedeng ipakita sa korte na nagpapatunay na yung pagtanggap niya nitong confidential funds, nung pag-disburse niya, ay may pirma siya or mayroon siyang dokumentong sinasabi na siya mismo ang nag-distribute diyan, no? So from that alone, hindi na basta siyang bibigyan ng plataforma, halimbawa, na alam naman natin na corroborate yung testimonya ni Ms. Gina Acosta, ni Mr. Ortonio, na siya yung binigyan nung confidential funds. From that alone, that's already a violation of the GMC. That's an illegal delegation of duty kasi hindi siya banded, wala siyang authority, wala siyang mandato para i-disburse itong pondo na ito. So on the issue of misuse, na-establish na po natin 'yan na meron talagang misuse because may kasabihan nga the spring cannot rise above its source. So ibig sabihin dapat si Miss Gina Acosta
yung dapat na mag-disburse nito. Pero nung pinilipat niya kay Colonel La Chica, that alone is a violation. So, mismo yung si Miss Gina Acosta, sinabi niya na nung pumirma daw si Colonel La Chica na tinanggap niya itong 125 million pesos. We're just talking about the last quarter. Wala pa po doon yung first, second, and third quarter ng 2023 which amounts all in all total for transactions 500 million na si Colonel La Chica pa ang nag-reimburse. So, yung mismong pinirmahan daw niya according to Miss Gina Acosta na nagpapatunay na binigay sa kanya yung pera, ni-receive niya yung pera nung na allegedly na implement daw niya ito, binawi niya kay Miss Gina Acosta. So, kung ano yung sasabihin niya diyan, hindi natin alam kung totoo o hindi, 'di ba? Kasi wala tayong pwedeng balikan o puntahan o gawing basihan na dokumento na pinirmahan niya. Si Colonel La Chica ay may kaso po, I think under investigation sa Ombudsman. Kung meron po talagang mayroon po talaga siyang intention to tell the truth kasi yun naman po yung lumabas sa statement niya, nababasa po natin yan sa social media at saka sa media, mukhang mas maigi na doon na lang po siya magpaliwanag at sabihin ng katotohanan sa Ombudsman. Oo, bagamat ang base po sa punto de vista ng prosekusyon, hindi na kailangan ang testimonya nitong si Colonel La Chica. Kanina po nabanggit naman ni Attorney Reginald Tonggol na meron pa rin talagang posibilidad. Pwede na ipatawag nila si Colonel La Chica sa impeachment court ng mga senator judges kung tingin nila ay kinakailangan. Paano po yun makakaapekto sa kampo po ninyo? Well, sa amin, as far yung kina-explain ko po sa inyo, Ma'am Maricel, as far as the prosecution file is concerned, we feel na na-establish na po yung fact na may misuse ng confidential funds, na-establish na po yung accountability because between the Vice President Sara Duterte and Colonel La Chica, dahil sila lang daw yung may alam nung pag-disburse at pag-implement itong confidential funds, si VP Sara ang accountable officer dito. Wala si Colonel La Chica. So as far as we're concerned, that has already been established. Now, kung papatawag po yan ng korte, si Colonel La Chica, edi may pagkakataon din po kami na tanungin siya. No? Ang question lang ngayon is since hindi natin siya pinresenta as hostile witness, ano po yung qualification niya kung ipapatawag ng korte? Siya ba ay hostile witness ng prosecution? Siya ba ay hostile witness ng defense? Kasi on the premise na ipapatawag ng korte, hindi po yan pinresenta ng either of the side. So ano po yung kanyang qualification? As a hostile witness on the part of the prosecution or as a hostile witness on the part of the defense? So ito po yung mga bagay na kaklaruhin din po ng, I'm sure, ng impeachment court. Hindi ko natanong kanina yun. Ano nga pa ang kanyang classification? Pero siguro baka siya ituring na siya ay witness of the Senator Judge Defense. Naku, easy. Joke lang. Ito lang po, Sel, bago ang tanong mo, pwede bang Yes, Manong Ted. pagbigyan ko lang itong isang DDS na nanonood sa atin? Nagtatanong lang siya, Congressman, anong inyong sinasabi? Ilabas nyo ang ebidensya na tumanggap ni 5 sentimos mismo si VP Sara sa perang sinasabi ninyo. At meron siya maraming exclamation point dito. Yun ang kanyang tanong dito, isang DDS na nanonood sa atin. Anong sagot doon, Congressman? Well, unang-una, hindi po yung physical custody ng pera pinag-uusapan din po natin dito. Ang pinag-uusapan natin yung mandato at yung trust kung paano i-handle ang confidential funds. Ang sinabi po sa Joint Circular Memorandum, ang disbursement officer, special disbursement officer, siya lang po yung may kapangyarihan, may mandato at may authority para i-disburse ang pera sa pagdating po sa handling ng confidential funds. Ang problema po kay Vice President Sara Duterte, inutusan niya si Ms. Gina Acosta na ibigay itong 125 million kay Colonel La Chica na walang karapatang ihawakan ng pera, walang authority hawakan ng pera, walang mandato hawakan ng pera at siya ang nag-disburse. Ang problema, si Ms. Gina Acosta, siya ngayon na nadidiin. Si Colonel La Chica, siya ngayon yung pinagmulan nitong mga PEC, nitong mga ARs na ang pangalan ay pusa, pagong, ngit-ngit, Belat. at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin po, yung kautusan po na yun, that already is an indication na merong willingness, walang takot, walang pakundangan, walang alinlangan na ma-violate yung mga polisiya
para itong Okay. confidential funds na pera ng taong bayan ay hindi magamit sa tamang paraan. So Okay. yun po yung pinag-uusapan natin dito, yung mandato na kanyang violate, Okay. yung walang pakundangan na walang takot na pagbabaluktot nitong pulisiya na ito. Okay, sige po. Yan po ang sagot ni Congressman Adjong sa tanong po dito na nagagalit ngayon, ba't mo kami tinatawag na DDS? Hindi ko sila maintindihan. Ha? Oh, anyway, sige, itanong mo na yun sa'yo, Maricel. Oo, hindi Manong Ted. Kong, eto na banggit na rin natin yung mga usapang DDS. Di dumiretso na tayo kay VP Sara. Yun lamang pong inilabas na statement ni VP Sara na timing diyan po sa naging pagpapaalala ni Senator Chis Escudero. Ang akusasyon po kasi, sinasabi ni VP Sara na ang problema sa prosekusyon hindi naman ibinabatay dun sa kanilang ebidensya yung paglilitis sa kanya, puro mga political theatrics at pang-iinsulto ang ginagamit laban sa kanya. Naakusahan pa siya na mastermind of scam, tinawag pa daw siya na brat, pati yung paggamit ng stupid na puna niya. Alam niyo po, ang nangiinsulto po dito ang Vice President at ang kanyang team. Ininsulto po nila yung katalinuhan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino. Sino naman po ang ordinary na tao na common using a common sense na maniniwala na sa isang bagay na as big as 125 million pesos ay kung ano yung dapat na ilagay mo doon na mga specific na programa, hindi mo nilagay at ang ginawa mo lang ay parang kinopy-paste mo na lang yung mga programang dapat mong gawin. Copy-paste in a sense na yung good governance nila, pati yung social services na gagawin, hindi man nilang iniba-iba yung mga nomenclature or yung mga wordings na sinasubmit nila, no, para makuha nila itong supposedly itong bondo na ito na confidential funds, which initially they requested for 250 million, ang na-approve lang ay 125. Not mentioning the fact na mas nauna pa yung request kaysa doon sa plano nila. So ibig sabihin, ang mga senator judges mismo ang nagsasabi nito, wala ho kaming sinabi na stupid, no? Kung babalikan niyo po yung record, hindi po ang House Prosecution Panel ang nag-mention dyan. Ang nagsabi po niyan, yung ilan po sa mga senator judges. Dahil sila ho mismo naiinsultuhan. No? Ang naiinsulto ho sila sa mga paliwanag ni Ms. Gina Acosta, paliwanag ni Ms. Ortorio na wag niyo naman kaming gawing bata. We were not born yesterday. Bakit itong mga sagot ninyo hindi namin alam? Yung iba, binigay namin kay Colonel Lachica. Yung iba, pumirma kami pero hindi namin alam. Pero bakit do copy-paste, sabi ni Senator Ping Lacson, itong sinabit nyo na fiscal and financial plan, lalo-lalo na doon sa liquidation report ninyo. Tiningnan namin, sabi ni Senator Ping Lacson, yung budget ng 2023. Tiningnan ko, copy-paste, hindi mo yun laman lang iniba. So, kung ordinarily, kung ikaw ay kawani ng gobyerno, dapat alam mo kung paano i-prepare itong mga programa nito na hindi naman 100% magkakapareho yan. Kasi pag confidential funds, depending yan doon sa circumstance kung ilan ang informants na makukuha mo. Dahil unang-una, pag halimbawa ang 10 ang informants mo in the last quarter, hindi big sabihin fix na informant mo 10, maaaring 3, maaaring 4, maaaring mas marami. Pero bakit pare-pareho yung qualification ninyo ng programa at yung supposedly na parang na-predict niya na nagiging outcome yung gagastusin ninyo, no? Okay. Dapat ang magiging gastos niyo is based on the actual performance, based on an actual and specific program designed to a specific quarter. Sabi nga ni Senator Lacson, wag niyo naman kaming gaguhin. One word, sabi niya. How do you describe it? It's stupid. So ang nainsulto po dito ang taong bayan. Ang nainsulto po dito ang taong bayan dahil hanggang ngayon, walang explanation. Wala silang binibigay na explanation other than wag niyo nang tanungin. Confidential in nature yan. Yun na yun. Sige po. Sa panghuli po, may balak ba kayong mag-imbita ng testigo bilang expert witness kung paano ang paggasta sa confi funds at pag-liquidate nito gaya po ng request dati ni Ginoong Lacson? Yes po. Pinag-usapan po natin, actually, nung ni-raise po yan ni Senator Lacson, that also gave us an idea na maaari po isa sa mga gagawin na hakbang kung pwede magkaroon ng witness para maikumpara kung paano po talaga gamitin
ang confidential funds ng maayos. Oh, sige po, looking forward po tayo dyan. Congressman Adjong, marami po salamat sa inyo pong panahon and have a good long weekend. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.